Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sito. Taong 1968, Balilihan, Bohol. Milya-milya ang layo ng tahanan nila Sito sa sentro ng baryo ng Balilihan. Nakatira sila noon sa gilid ng kalsada kung saan tanging ang bahay lamang nila ang nakatirik sa lugar. Binubuo sila ng 7 miyembro ng pamilya. Yung mga magulang nila at silang 5 magkakapatid. Si Sito ang panganay, kaya naman siya palagi ang katuwang ng kanyang mga ama sa gawain. Ang kanilang pangunahing hanap buhay, kung hindi pagsasaka ay pangingisda. Merong 2 rason kung bakit sila naninirahan sa lugar na yon. Una, ayaw ng kanyang ama na merong ibang taong araw-araw umaaligid sa kanila. At ang ikalawa, umiiwas yun sa gulo. Bukod kasi sa mainiti ng ulo nito, ayaw na ayaw nitong merong nangingialam sa kanyang pamilya. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 anyos itong si Sito. Sa kasamaang palad, hindi siya nakatungtong ng kahit 3 baitang buhat sa layo ng kanilang lugar sa paaralan. Mangmang man kung maituturing, hindi naman yun naging hadlang para sa kanya na tumulong sa mga magulang niya. Para kay Sito, sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa, yon ang pinakamahalaga. Dahil sa araw-araw sila noong pumapanhik sa bundok para magsaka, kaya na may ang palaging naiiwan sa kanilang tahanan ay yung nanay niya tapos yung 4 niyang kapatid. Kampante naman silang iwan ng mga ito, lalo pat ang sumunod na kapatid ni Sito ay nasa edad 16 anyos na rin. Kagaya niya, batak na rin yun sa trabaho at naturuan na din yon ng kanyang ama kung papaano protektahan ang kanyang sarili maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa lugar kasing yon, napakahirap magbaba ng depensa, lalo pat anumang oras maaaring mangyari ang mga bagay na kinakatakutan nila. Isipin nyo na lang, walang gaanong dumaraan sa lugar na yon kung kaya't paniguradong walang saksi sa oras man na merong masamang mangyari sa kanila. Isa yun sa mga pinaghahandaan ng kanyang ama, kaya na may araw-araw, maigi yung nagmamasid papaikot ng tahanan nila. Pinag-aaralan din ito ang mga taong dumaraan upang madali naman niyang matunugan kung meron yung pakay sa kanila o wala. Ayon naman kay Sito na, sa lahat ng taong nakilala niya, ang pinakamisteryoso sa lahat ay ang kanyang ama. Padre de pamilya nila ito, pero napakalabo sa kanya ng nakaraang buhay nito. Hindi kasi yun ganong nagkukwento sa kanila, at sa oras na naririnig nito ang kanyang ina na nagbabahagi ng kanilang karanasan, agad naman yung humahadlang. Sa loob ng higit 2 dekada, ang tanging alam niya lamang sa kanyang ama, minsan yung namuno ng isang grupo. Wala siyang ideya kung ano ito, basta grupo. Nasisiguro naman niyang hindi yon pangkat ng mga rebelde, gawa ng sa pamamahay nila, wala naman siyang natagpuang mga armas. Kung iisipin, ordinaryong tao lang ito, pero sa oras na pinagmasdan mo ang mga mata nito, mapapatanong ka na lamang sa iyong sarili kung inosente ba ang taong iyong kaharap. Napakatahimik din ng kanyang ama na halos sa lahat ng oras at pagkakataon, hindi yon nagsasalita. Kahit nga tanungin ito, meron yung mga katanungan na ipinagsasawalang bahala na lamang. Magmula noon, hanggang langit ang paghanga ni Sito sa kanyang ama. Isa yun sa mga dahilan niya kung bakit sa lahat ng oras nakadikit siya rito. Hindi rin siya pumapayag
na hindi siya roon makakasama sa kadahilan ng pakiramdam niya. Araw-araw meron yung magandang gagawin para sa kanila. Sa katunayan, Pinuno, habang namumuhay sila sa lugar na yon, wala naman siyang naranasang kakaiba. Ni paramdam nga noong aswang, wala. Ipinanganak na lamang ang 4 niyang mga kapatid, pero buong buhay niya, hindi man lang niya naranasan na bisitahin sila ng iilan sa mga ito. Pagtatapat pa ni Sito na sa baryong malapit noon sa kanila, talamak ang ganoong pangyayari. Tuwing bumibisita siya sa sentro, napakaugong ng usap-usapan ukol dito. Dahil sa ganoong pangyayari, unti-unti naman siyang napapatanong kung meron bang kaugnayan ang kanyang ama sa mga nilalang na yon. Yun lang kasi ang naiisip niyang dahilan kung bakit hindi sila binibisita ng ganoong mga nilalang. Papasok na ang buwan ng Setyembre noong nagbenta sila Sito ng kanilang mga ani. Habang binabaybay nila ang kahabaan ng daan patungo sa Karatig Baryo, naging maayos naman ang lahat. Mano-mano lang din ang pagpapasa nila ng mga palay, gawa ng wala kasi silang kalabaw. Dahil sa ganoong sitwasyon, matyaga naman siyang hinintay ng kanyang ama sa oras na nakakaramdam siya ng pagod. Imbis na magalit yun sa kanya, bakas sa pagmumukha nito ang saya sa oras na makita siya nito na nahihirapan. Hindi ka ba nahihiya sa akin, anak? Ang tanda-tanda ko na, pero mas nauna ka pa sa aking mapagod. Alam mo, kaya kong magpasa ng 3 hanggang 5 sako papuntang baryo nang hindi nagpapahinga. Pagmamayabang naman ito sa kanya. Nang marinig naman ito ni Sito, inudyokan naman niya ang kanyang ama na gawin ang bagay na yon. Sa isip-isip niya kasi, malabo itong mangyari, lalo pat hindi rin biro ang bigat ng 1 sakong ani. Kung hindi siya nagkakamali, humigit 60 kilo ang bawat isa sa mga ito. Para sa ordinaryong tao, 1 hanggang 2 lamang ang makakaya nitong pasanin. Subalit, nang marinig naman yon ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang pasanin ito ang 3 sakong pinaghihirapan niyang pasanin. Isinabay na rin ito ang mga bitbit nitong sako na para bang napakagaan ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, nag-umpisa na yung maglakad patungo sa baryo. Nga pala, para maging posible yon sa kanyang ama, ginamit nito ang dala nilang kawayan para pasanin ang 4 na sako ng bigas. Yung isa naman, inilagay nito sa ulo nang sa gayoy maging balanse ito sa oras na siya ay naglalakad na. Akala noon ni Sito, mabilis siyang makakaramdam ng pagod, pero kalahating oras na lamang ang dumaan, patuloy pa rin yun sa paglalakad na para bang hindi man lang nakakaramdam ng matinding bigat. Bale, tumigil lang ito nang masipat na nito ang entradang parte ng baryo. Sa pagbaba naman ito ng mga dala nitong sako, napangisi lang naman yun sa kanya habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Dahil sa mga nasaksihan noon ni Sito, mas lalo pa siyang bumilib sa kanilang padre de pamilya. Pakiramdam niya, nasa mataas na lebel ang kanyang ama kung ikukumpara sa iba. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang baryo, mabilis din naman nilang naibenta ang kanilang mga inaning palay. Maya-maya pa, nang maipagpalit na nila yun sa pera, agad naman silang pumanhik sa tindahan para bumili ng kanilang mga pangangailangan. Bago pa man sumapit ang 9:00 ng umaga, kasalukuyan na sila noong naglalakad pabalik sa bahay nila. Subalit, nang akmang lalabas na sila sa baryo, minabuti naman ng kanyang ama
na lumihis muna ng daan pansamantala. Hindi naglaon, narating nila ang isang parte ng baryo kung saan merong maliit na ilog at tulay patungo sa Karatig Sitio. Pagtawid nila roon, bumungad sa kanila ang 2 barong-barong na merong mag-inang sumisibak ng kahoy sa labas ng bahay nito. Pagsilay naman ito sa tatay niya, agad naman yung tumayo at nagmamadaling lumapit. Bago pa man yun makaharap sa kanila, bigla naman yung yumuko sa kanyang ama na para bang nagbibigay galang. Ayon sa matandang babae, ikinagagalak nila ang pagdating ng ama ni Sito sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na hindi nila inaasahan ang ganoong kaganapan sa mga araw na yon. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi ng mga ito, agad naman niya yung inabisuhan na pumasok na muna sa loob ng kanilang bahay. Anya, mas mainam na doon na muna sila mag-usap nang sa gayoy walang makakarinig sa mga mapag-uusapan nila. Matapos naman yung marinig ng babae, dali-dali naman yung pumasok. Nang marating na nila ang silid, agad naman yung nagtanong sa kanila ukol sa kanilang pagpunta. Dahil sa sinabi nito, napangisi lang naman ang ama ni Sito habang sumasagot doon ng, Nais ko sanang itigil niyo muna ang paggambala sa Karatig Baryo. Marami na akong naririnig doon ukol sa inyo. Hindi makakabuti kung lalala pa ang sitwasyon. Payo ko sa inyo bilang nakatatandang kapatid, pagtiisan niyo na muna. Marami pa naman kayong imbak na pagkain dyan, hindi ba? Inyo sanang isaalang-alang anuman ang sinasabi ko para ito sa ikabubuti ng angkan. Sabihin ninyo kay Tandang Noel, ako nagpapasabi nito. Nang marinig naman yon ng babae, tumangulang naman ito habang nagsasabi ng, Sige ho, wala yang problema. Pero alam niyo ho ba, hindi ho kami ang gumagambala sa lugar na yon. Nanginginain kami sa Agponan. Ilang milya ang layo mula rito. Hindi rin yun masasabing Karatig Baryo sa dami ng baryong aming dinaraanan. Huwag ho kayong mag-alala. Kanino mang pamilyang gumagambala sa lugar na yon, bibigyan namin ng paalala. Kung hindi sila titigil, dadalhin namin sila sa inyong bahay. Ako na ho ang humihingi ng tawad sa kanilang mga nagawa, kagalang-galang na Supremo. Matapos naman yung marinig ni Sito, halos hindi naman niya maunawaan ang mga pinagsasasabi ng mga ito. Noong una, akala niya tungkol lang yun sa kung ano. Subalit habang tumatagal, unti-unti naman niyang nauunawaan na ang mga pinag-uusapan ng mga ito merong kaugnayan sa mga taong may dugo ng aswang. Sa isang iglap, nakaramdam ng matinding takot itong si Sito, ngunit hindi naman siya gaanong nababahala dahil sa tapang na ipinapakita noon ng kanyang ama. Pakiramdam niya, ang nilalang nakausap nito, pawang sumusunod sa nais nitong mangyari. Hindi lang yon, bakas din sa pagmumukha nito ang takot at respeto habang kinakausap ang tatay niya. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang umalis sa lugar na yon. Sa pagbagtas naman nila ng daan, pabalik sa kanilang bahay, pinilit naman niyang mapag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Subalit, kahit anong pagtanong niya noon sa kanyang ama, nanatili lang yung walang imik. Sa estado nito, wala yung balak na sumagot sa kanyang mga tanong. Dahil dito, nagpasya naman siyang manahimik nang sa gayoy hindi na mairita sa kanya ang kanyang ama. Maya-maya pa,
Nang mapansin na nila ang tahanan nila, narinig naman niyang magwika ang tatay niya sa kanya ng, Masyado ka pang bata, Sito, para malaman ang lahat. Huwag kang mag-alala. Sa tamang oras, ipapakita ko rin sa iyo ang katotohanang hinahanap mo. Ngayon, payo ko sa iyo bilang tatay, huwag mo munang pagtuunan ng pansin ng mga bagay na hindi mo pa maunawaan. Nang marinig naman ni Sito ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang tumango habang nananatiling tahimik. Sa puntong yan, hindi na siya naglakas pa ng loob na sumagot sa mga sinabi nito. Para sa kanya, sapat na ang sinabi ng kanyang ama para hindi na mangahas pa. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang gawain sa bukid. Minsan kapag wala silang ginagawa, pumapanhik sila sa mga ilog para mangisda. Sinasamahan naman sila ng kanilang ama, kaya naman hindi sila gaanong nababahala saan mang lugar sila mapunta. Akala ni Sito, magpapatuloy na ito, pero 2 linggo lang noon ang lumipas, doon na niya napansin ang pagbisita ng iilang tao sa bahay nila na halos unang beses pa lamang niyang makita. Wala naman siyang ipinagtataka sa mga itsura nito. At ang tanging naging palaisipan para sa kanya noon ay ang pamamaraan ng pagbibigay nito ng respeto sa kanilang ama. Hindi rin yun tumitingin sa entradang pinto ng bahay nila na para bang meron yun doong iniiwasan. Dahil sa ganoong pangyayari, nag-umpisa ng magtanong itong si Sito ukol sa mga bagay na kanyang nakikita. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may mga nangyayari talaga doong kakaiba. Di naman yun pinansin ng kanyang ama, kaya minabuti naman niyang wag nang magpumilit sa kanyang mga katanungan. Sa isip-isip niya kasi, baka nagkamali na naman siya. Subalit sumapit ang isang hapon, dumating ang mag-ina na una nilang nakausap sa baryo. Pagpasok nito sa kanilang tahanan, inabisuhan nito ang kanilang ama na sa mismong gabing yon, darating ang mga nilalang na kanilang nahuli. Mariin din itong inilahad sa kanila, yon ang mga nilalang na nananalasa sa Karatig Baryo. Dagdag pa nito na nagpapanggap yon bilang kanilang kadugo sa pamamagitan ng pag-iwan ng pulang balahibo na galing sa kanilang mga totoong anyo. Matapos naman yung marinig ng ama ni Sito, tumangulang naman ito habang inaabisuhan ng dalawa na doon na lamang sa bahay niya maghintay. Matapos naman yung marinig ni Sito, tila bang unti-unti nang naging klaro sa kanya ang lahat. Sa puntong yon, nasisiguro niya merong dugo ng aswang ang tatay niya. Sapat na kasing basihan para sa kanya ang mga salaysay na nanggaling sa mga taong hindi naman nila kilala. Sa pagsapit ng gabi, napakatahimik na ng buong paligid. Nang mapansin naman ni Sito na tulog na ang kanyang mga kapatid, dahan-dahan naman siyang bumangon para tumungo sa kanilang sala. Pagdating niya sa gilid ng pintuan, meron naman siyang narinig sa labas na para bang nag-uusap. Pagsilay naman niya sa siwang ng pinto, laking gulat na lamang niya nang biglang tumambad sa kanya ang napakapulang liwanag ng buwan. Sa gilid ng kanilang tahanan noon, nasipat niya ang kanyang amang nakasuot ng mahabang itim na kapa at kasalukuyang nakalutang sa lupa ang mga paa nito. Meron din yung mapupulang mga kuko, kalakip ang anyo nito na parabang sa isang dyablo. Kaya yun nakumpirma ni Sito na yun nga ang ama niya, buhat sa suot-suot nitong kwintas. Hindi kasi yun hinuhubad ng tatay niya saan man yun magpunta. Sa harapan naman nito,
Tumambad sa kanya ang halos hindi mabilang na mga aswang na nakapatira pa sa mismong harapan nito. Pakiramdam noon ni Sito, sinasamba ng mga nilalang na yon ang kanilang padre de pamilya. Sa pinakalikurang bahagi naman ito, doon bumungad sa kanya ang 7 lalaking nakagapos sa mga kawayan. Hindi pangkaraniwan ang mga anyo nito, gawa ng bukod sa kanilang mga nanlilisik na mga mata. Pansin na pansin din niya ang mga pakpak nitong pilit na tinali gamit ang baging. Kahit wala ng kakayahang magpumiglas ang mga nilalang na yan, paulit-ulit pa rin yung umaangil na parabang mas pipiliin na lamang nitong lumaban ng patayan kesa manatili bilang kanilang mga bihag. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid ni Sito, nasipat naman niya ang kanyang ama na dahan-dahan ang lumalapit sa mga bihag nito. Hindi naglaon nang marating na nito ang kinaroroonan ng mga nilalang. Agad naman itong dinukot ang kanyang punyal, sabay unday ng saksak sa may puwak na parabang isang hayop ang kanyang pinapatay. Hindi pa ito nakontento. Winaksi niya pa ang talim ng punyal na yon na siyang naging sanhi upang mabutas ng husto ang kabuuang leeg ng bihag. Sa isang iglap, agad naman yung nawala ng buhay, kung saan yun naman ang naging pagkakataon ng kanyang ama para sindakin at kausapin ang iba pa nitong mga kasama. Masyado kayong mapangahas sa inyong mga ginagawa. Para mapagtakpan ang inyong mga kasamaan, nandadamay kayo ng ibang angkan. Hindi nyo man lang ba naisip na makakarating sa akin ang ginagawa nyong ito? Kahit may gabunan ng pamilya ninyo, magpasensyahan tayo ngayon. Seryosong wika ng ama ni Sito sa mga nilalang. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung nagbigay ng hudyat na patayin ang lahat ng kanilang bihag. Inabisuhan niya rin ang mga kasama niya na kainin ang mga bangkay nito. Nang marinig naman yun ni Sito, napatakip na lamang siya ng kanyang bibig habang patuloy na sinasaksihan ang mga kaganapan. Hindi naglaon nang tuluyan na nilang madiskarne ang mga nilalang na yan. Agad naman itong nilisan ang kanilang tahanan. Sa pagkawala ng mga ito, dahan-dahan na ring bumalik sa normal ang buong paligid. Pagpalit anyo naman ng kanyang ama, tuluyan na ring naglaho ang pulang liwanag ng buwan. Maya-maya pa, nang masipat naman ni Sito na papasok na ito, agad naman siyang pumanhik sa kanilang silid para magtago. Ang buong akala niya, hindi siya natunugan ng kanyang ama, subalit nagkamali siya. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang normal na pamumuhay. Pero para kay Sito, magmula noong nasaksihan niya ang mga pangyayari, nagbago na para sa kanya ang lahat-lahat. Gayunpaman, hindi naman siya gaanong nagpapahalata para naman kahit papaano hindi siya pagdudahan ng kanyang ama. Isang hapon, inutusan siya ng kanyang ina na tumungo sa baryo. Nagkataon kasi noong kulang na ang kanilang mga sangkap sa pagluluto, kaya na may wala yung magagawa kundi utusan siya. Nang marinig naman ni Sito ang utos nito, dali-dali naman siyang naglakad patungong merkado. Ngunit hindi pa man siya roon nakakarating, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang mapansin ang unti-unting pagbigat ng kanyang katawan. Maya-maya pa, napatigil na lamang siya, gawa ng kahit anong gawin niya, hindi na siya makahakbang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nawala ng malay nang hindi niya napapansin. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang bahay. Pagsilay niya sa gilid nito, doon tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki
na nagpapatulis ng mga kahoy. Nang mapansin naman itong gising na siya, nag-umpisa naman yung magkwento ukol sa tatay niya. Alam mo iho, wala sa plano naming dukutin ka o sino man sa mga kapatid mo. Sumusobra na ang tatay mo, kaya kailangan na namin siyang iligpit. Ang turing niya sa amin mas mababa pa sa hayop. Isang utusan o hindi naman kaya'y alipin. Batid kong kagaya ng karamihan, pamilya niya rin ang kanyang kahinaan. Gagamitin kita para mapaslang siya. Nang marinig naman ni Sito ang sinabi nito, pilit naman siya roong humingi ng tawad ukol sa ginawa ng kanyang ama. Subalit, imbis na pakinggan siya nito, ang ginawa nito sa kanya, binusala ng kanyang bibig para hindi na makapagsalita pa. Maya-maya pa, kinaladkad na rin siya nito papalabas para itali sa isang malaking puno. Matapos naman yung gawin ng nilalang sa kanya, matyaga naman yung naghintay hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na nitong nakita ang ama niyang nakalutang sa ere habang naglalakbay. Paglapit naman ito sa lugar na yon, bigla namang sumimoy ang isang napakabigat na hangin kung saan sinasabayan ito ng hindi katanggap-tanggap na baho. Noong una nagawa pa yung matiis ni Sito, pero hindi naglaon, unti-unti na ring umusog ang kanyang sikmura. Sa pagsilay naman ng nilalang sa tatay niya, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkasindak. Sa sobrang takot na nararamdaman nito, halos hindi na yon makapagsalita pa. Maya-maya pa, napaluhod na lamang yun sa harapan ng kanyang ama matapos itong lumapag sa mismong harapan nito. Sinong nagsabi sa iyong pwede mong galawin ang anak ko? Hindi na talaga kayo natuto. Noon pa man sinabi ko na sa inyong parusang kamatayan ang ganti ko sa mga katulad ninyong nagdadamay ng mga kadugo ko. Anak ko pa talaga. Hindi ka man lang kinilabutan sa iyong ginawa. Matapos naman itong makapag-wika, bigla naman yung nag-usal ng 3 buhay na kataga at kasabay nito ang pagluhod ng nilalang na yon, mahigpit na humawak sa kanyang leeg na para bang meron itong pinipigilan na lumabas. Subalit dahil sa lakas ng usal na pinakawalan nito, wala na rin yung nagawa, kundi isuka ang isang napakalaking itim na igat na nanananahan sa loob ng katawan niya. Pagbagsak naman ng igat sa lupa, agad namang naagnas ang matandang yon hanggang sa buto na lamang ang natira rito. Pagsilay naman ng ama niya na patay na ito, dali-dali naman siya nitong kinalagan, sabay alis sa lugar na yon. Alam niyo, pinuno, magmula noong naranasan ni Sito ang ganoong pangyayari, hindi na yon naulit pa. Wala siyang ideya pero malakas ang kanyang kutob. Merong ginawa ang kanyang ama para makaiwas sila sa ganoong sitwasyon. 3 dekada pa noon ang lumipas, bigla na lamang nagpaalam ang kanyang ama sa kanila na may pupuntahan ito. Pag-alis nito, hindi na yon nakabalik pa. Magpahanggang sa ngayon, naging palaisipan para kay Sito ang nangyari sa kanyang ama na isang supremo ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, ang angas nitong tatay ni Sito. Lalo na nung pinapaliwanag ni Sito kung ano yung totoong itsura ng tatay niya. Grabe yung kilabot ko ron. Tapos ang lakas no, parang wala siyang kinakatakutan kahit anong lahi. Kahit nga yata pag tulong-tulungan to, papalag to di ba? Pero ako medyo nabitin ako kasi maganda sana to kung nasubaybayan ni Sito yung tatay niya hanggang sa pagtanda niya Tapos yung mga kwento ng tatay niya tungkol sa karanasan niya bilang pagiging isang supremo ng mga aswang na ikwento kay Sito. Kaso, isa lang Sayang no, ganda sana nito.
Parang naalala ko yung ang ama kong gabunan. Pero wala tayong magagawa. At least meron tayong ganitong napakaganda ng kwento. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.